Kung nakakaranas ka ng iba't ibang pagsubok na para bang di pangkaraniwan, ay nangangahulugan lang na may paparating na malaking biyayang nakalaan para sa'yo. So, hi mga kuya at ate, welcome po sa aking page na pangalawang pagkakataon. Kung ikaw ay dumaranas ng sunod-sunod na pagsubok na para bang hindi mo maintindihan kung bakit ito nangyayari, huwag kang matakot at huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang mga pagsubok na yan ay hindi basta-basta lang. Ibig sabihin yan ay may mas malaki at mas magandang biyayang paparating para sa'yo. Minsan, bago dumating ang mga magagandang bagay, kailangan muna nating pagdaanan ng mga mahihirap na sitwasyon para mas lalo nating mas ma-appreciate ang mga biyayang paparating. Para itong ulan bago sumikat ang araw, ang mga luha mo ngayon ay magiging dahilan ng ngiti mo bukas. Kaya kapit lang, tiwala lang sa Diyos at patuloy na lumaban dahil ang bigat na pagsubok mo ngayon ay katumbas ng laki ng biyayang nakaabang para sa'yo. Alam niyo po mga kuya at ate, may mga araw na parang gusto mo nang sumuko. Parang ang daming tanong sa isipan mo, bakit ako, hanggang kailan, may katapusan ba ito? Pero sa likod ng mga tanong na yan, may sagot na dahan-dahang ibinubulong sa iyo yung buhay. Matibay ka, malakas ka at hindi ka nag-iisa. Kasi ang mga taong pinipili ng tadhana na subukin ng gusto, sila rin ang mga taong may kakayang bumangon at magningning pagdating sa tamang panahon. Ang mga luha mo ngayon ay patak ng paglilinis ng puso mo. Ang sakit na nararamdaman mo ay paghahanda sa mas matibay mong pagkatao. And your failure are step towards the success that is truly meant for you. So even though it's hard, even though it's hurt, even though it's tiring, just keep going. Dahil ang bawat paghihirap may dahilan, at bawat dahilan ay may katumbas na gantimpala. Kaya sa mga oras na hindi mo makita ang liwanag, alalahanin mo na minsan kailangan mo nang dumaan sa dilim para mas lalong kumintabang liwanag. Malapit na yan. Hawakan mo lang ang pananampalataya mo at tiyak na darating ang biyayang hindi mo inaasahan. Masigit pa sa mga nawala at nawala sa'yo. Kapag dumating na ang araw na yon, ang araw ng katuparan ng paghilom at kasagutan, mapapatingin ka sa langit at sasabihin mong, "Salamat Diyos ko, hindi ko pala kailangan maintindihan ng lahat. Kailangan ko lang palang magtiwala." Mapapansin mong unting-unting hindi ka natulad ng dati. Mas buo ka na, mas malalim ka na, mas maunawain at mas marunong magmahal. Hindi lang sa ibang tao, kundi na rin sa sarili mo. Dahil ang bawat sugat na pinagdaanan mo ngayon ay nagtuturo sa iyo kung paano maging totoo at totoo sa sarili mo. Totoo sa damdamin mo at totoo sa pananalig. Ito ang biyayang hindi basta-basta. Hindi ito laging nasusukat sa pera o material na bagay. Minsan ang pinakamalaking biyaya ay ang kapayapaan ng pag-isip, katahimikan ng puso at bagong pag-asang kahit ilang ulit ka mang mabigo, palagi kang may karapatang bumangon at magsimulang muli. Kaya kung nasan ka man ng yugto ng buhay mo, pagkatandaan mo ito, hindi mo kailangan maging perpekto para maging karapat-dapat sa biyaya. Ang mahalaga bukas ang puso mo na matuto, magbago at magpatuloy. At sa bawat takbang mo patungo sa liwanag, may kasamang dasal, may gabay ng kamay at may pangakong hindi ka pababayaan. Ang totoo, hindi mo kailangan ng maraming paliwanag para maintindihan kung bakit may mga pangyayaring masakit. Minsan ang kailangan mo lang ay katahimikan, yung tahimik na pag-iyak, tahimik na dasal, at tahimik na pagtanggap. Sa kita ng katahimikan, dun ka mas nakakarinig, dun mo nararamdaman ang tinig ng Diyos na bumubulong, "Anak, kasama mo ko." And yes, the day will come when you can look back and instead of being hurt, you can smile because you will know that everything that happened had a purpose. You were not hurt to be break. You were hurt to build. You were not abandoned. You were simply molded for a higher calling. Kaya wag mong sukuan ng sarili mo. Wag mong sukuan ng buhay. Dahil kahit ilang ulit ka mang madapa, may Diyos na handang umalalay sa'yo sa bawat bangon mo. At sa bawat bangon mo may bagong simula. May panibagong pag-asa. May pag-asang darating ang araw na ikaw naman ang magiging lakas ng iba. Dahil pinagdaanan mo rin kung paano ang pakiramdam na mahulog at muling tumayo. At sa wakas kapag nalampasan mo ang mga unos na yan, mararamdaman mong may bagong umuusbong sa iyong puso. Isang panibagong ikaw. Isang ikaw na mas marunong magmahal, mas marunong magpatawad, at mas marunong maghintay. Dahil nalaman mo na pala na ang tunay na lakas ay hindi lang nasusukat sa tibay ng katawan, kundi sa tatag ng loob at pananampalataya. Ang mga pagsubok mo ay hindi parusa kundi paanyaya. Paanyayang lumalim ang pangunawa mo sa sarili at sa buhay at sa Diyos. Kapag ikaw ay nasubok at hindi sumuko, natuklasan mong may kayamanang mas mahalaga pa sa lahat. Ang kakayang ipagpatuloy ang laban kahit wala ka nang makapitan kundi pananampalataya. The lesson of all this, every bitterness of yesterday is a seed of blessing waiting to bloom in due time. So do not fear trial, for it's the door to change. Huwag mong ikahiya ang mga sugat mo dahil yan ang magiging tanda ng iyong katatagan. Kaya sa pagtatapos ng mensaheng ito, dalhin mo sana ang pananalig na kahit anong dilim ng daan may liwanag na nag-aabang. At minsan ang pinakamalaking himala ay hindi yung biglang gumaan ang buhay mo, kundi yung ikaw mismo ang naging mas matatag para dalhin ito. Ito ang biyaya ng bawat pagsubok, ito ang ganda ng bawat pangalawang pagkakataon. Alright, thank you for the time mga kuya at ate. Bisita kayo ulit sa next video ko. Bye-bye!